Colossians chapter 3, verses 18 to 25. I'll be reading the Ilonggo translation. Apolos ang Ginoo nagasiling, kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyong mga bana, kaya mo ini ang dapat ninyo himuon bilang mga Kristohanon. Kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, kag hindi ninyo sila pagpintasan. Kag kamo nga mga kabataan, tumanan ninyo ang inyong mga ginikanan sa tanan nga butang. Kaya mo ini ang gusto sang Ginoo, mga ginikanan. Hindi ninyo pagsilutan sing sobra ang inyong mga kabataan, ay base kung madula ang ilahandom sa paghimo sa maayo. Kamo nga mga ulipon, tumanan ninyo ang inyong mga agalon diri sa duta sa tanan nga butang. Kag hindi lang kung nagtan-aw sila agod dayaw nila kamo, kundi dapat tinagipusoon ang inyo pagtuman nga may pagtahod sa Ginoo. Bisan ano ang inyo ginahimo, himuan ninyo ini sing tinagipusoon, subong nga nag-aalagad kamo sa Ginoo kag hindi sa tao. Naibaluan man ninyo nga may palanublion nga igahatag sa inyo ang Ginoo bilang balos. Kasi Kristo nga aton Ginoo, amo ang inyo ginaalagaran. Ang bisan sino nga nagahimo sang malaot, silutan suno sa iya nahimo nga malaot. Bisan sino man siya. Tungod nga ang Dios wala sing may ginapasulabi. Dalayaw ng Dios sa iyong tulong. Gamanan nga Dios sa may namon nga langit nun, sa liwat yari naman kami sa pagpaubos ng amon kaugalingon, sa pagkamalandong sa imong pulong. Ginakilala namon ang amon kakabos na apart from you we can do nothing. Amon ginatugyan ang amon gid nga kaugalingon, ang kabubusan sa imong iglesia, samtang kami nagapamalandong sa imong pulong. Buksi ang amon kabubusan, ginatugyan man namon, O Lord, ang amon mga kaluyahon, mga salaanan na posible mangin hindrance Ginoo sa amon nga pagtuon. Gamhi kami agod nga makita ikaw namon ang imong mga pagpanudlo, ang imong luyag sa among kabuhi. Tagay kami sa tagipusoon nga mabinatunon kag mga kamot, O Lord, ng kabalo mag-aplika sa among tunan. Sa ngalan ni Jesus inyong pangaluyo. Amen. Ang kada kultura may ara sa iya yang pinasahi. No? May nakita ko duha ka kultura nga shadow git ka opposite. Sa Germany, paborito gid nila ining beer pares ang pork sausage ng blade goro base naka-sting ni. Amo ning ilay yang kumagparti-parti sila ara kinaya Germany. Whereas pagabot sa Afghanistan, Afghanistan, dakpon ka kay Muslim country kabay sila, kita ka kay number, kita ka kaon sausage, baboy kabay, so bawal bubuanay. So kung tuloko naton, wala sa pagkaon kundi sa inayaya nga kultura. Para sa isa bawal, para sa piyakya na hindi, amo nang nami gani. Okay? Sa sining tion ang pagtuon naton ginatinguluhan the Christian ethics of personal relationship. Kung para sa iban nga kultura okay lang, dapat i-observe naton niya ang etiquette bilang Kristohanon sa tanan naton nga mga relationship. Okay? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. May tatlo ka extreme views on personal relationship at Colossae. Una gid,
ang cultural view sa Colossae nga naga-influence ang ilayang nga Christian life. Sa cultural view, may duha man dito. Para sa Jewish culture, ang babae, isa ka butang, isa ka position of her husband, kag wala sang kinamatarong. Sa Grego naman, women live a life of entire seclusion. Separate kwarto, bisan magkaon sila magulotod, hindi pwede ka ingon, kapdanay ang lalaki kag babae. Hindi ganin ni sila pwede kanto sa mga mall. Hindi pwede. No? Dapat hindi magkitanay. Ano pa gid? Demanded complete servitude and chastity. So, kinanglan all the time, mag-alagad sila under sa mga lalaki. Kag anong chastity? Dapat gina-observe nila ang marital purity. Magluwas sa ila husband, wala na. Pero ang husband, pwede. Ang husband, ang wife, pwede masilutan, pwede mapapriso, pwede pansyon kung may iban. Ang banay, bisan public pa, wala. Okay? Wala sa labton. So, all privileges belongs to the husband and all the duties belongs to the wife. Canper, no? Sa ancient world naman, ang parent could do anything he like with his child. Pwede niya ibaligya. Sino din damo bata? Baligya, pwede. Anak mo sa damo bata, pamaligya. Yanan siya pa. Subong may marketplace, ang una yan, toto, o yan, public, ginabiding. Pila ng bata mo haw. Pataasan niya, pataasay sila bakal. Work as a laborer on the farm. Okay lang subong kung mag-ubra ang bata sa o construction o kung ano pa na, child labor. Kasi kalabanan ang kwarta ila man bakal cellphone. Sa tuan ay gaubra ka na, forced labor sa child, ang kwarta makat ko man niya sa ginikanan. Ang parent can condemn child to death. Kagang lain riya, sila mismo amoyaya ang magpatigayon sa pag naaprobahan na iya sa hukom, sila mismo yung mapatay sa ila yung bata. Natawag lang ang kultura. So overall, all privileges belongs to the parent and duties to the child. Mamangyapon sa ancient world, Roman culture, masters could do anything he like with his slave. Iya equivalent, butang lang siya material position. Can be killed once the work was done. So till gidyan, patapuson anay trabaho, pagkatapos kay way na saya pulo sa imo, pwede patsyon, wala ka sa labton. No right to marry. Ay, hindi pwede. Hindi pwede magpangasawa, magpamana. Kagkong in kaso be, malutsan nila amo, nakabata sila outside of marriage. Ang bata nila pagkabutang sa ilayang amo. All privileges belongs to the master and duties to the slaves. So overall, ang cultural view on personal relationship at Colossae nag-highlight sa absolute subordination. Kung sino to ang ginakonsider yung taas, totally magpaidalom ka. Sakto man siya kag sa hindi. Absolute subordination. Another one is the false teacher's view. Bigla ang background sa Colossus, ara iya ang false teachers. Nagatudlo sila iya, katanda man sa ila, kaya nga, sila niya Kristohano na kamomo. Kumbaga, equal na kamutanan. Wala na sang amo, wala na yasang ulipod. Kumbaga, sa ila yung doktrina,
kung nangin Christian na ang amo kag sang ulipon, hindi na basta-basta masugo sang amo ang ulipon. Iti Kristohano na mo. Tapos bilang ginikanan, wala ka naman niya sang authority sa imo bata. Iti brothers in Christ na kamo mo. Nagkaobla ang pagtiko sa ang doktrina nga may porsyon na kamatuoran pero hindi total na kamatuoran. Negative plus positive equals algebra, di ba? Negative ng Japon. So, para sa ilaya ang absolute equality. In a sense, nagatudlo man ang Biblia sa equality. No? There is no Jew or Greek or slaves, di ba? Pero, hindi absolute. No? To some extent, kung mag-function kita, based sa calling sa Ginoo, there is expected subordination or submission to the authority. For instance, bisan ang presidente, sa tiong nga gumtingan siya, magpaidalong sa barbero. Amo na pirmi ako na yung example. Otherwise, guba yung itsura. Ano pa kayo? Asceticism. Last time, tudlo ko na sa inyo, ang portion sa asceticism. Pero ari dariya in relation, no, sa personal relationship, niya ay makasala tagali permi sa aton pagpakig-angot. Hindi na lang ta magpakig-angot, hindi na lang ta mag relate sa isa kag isa. Bisan nila ginikanan, ginapalagyuhan nila. So nagapangabuhi sila sa mga ligwin nga lugar. Kung sa diyan ila lang paminsaron ng ila kaugalingon kag ang Dios. So amo na yang tatlo ka extreme nga pagtulok na hanungod sa relationship. Nga kuntani siling ni Pablo sa taga Colosas, niya kamo kay ara na kay Kristo, hindi dapat kasubong sini nga pagpakig-angot, kundi last time, no, sa aton nga background, the supremacy of Christian living. Ang pagpangabuhi Kristohanon labaw kay sa tanan. Hindi pulo pareha, hindi anggid-anggid, no? Kundi labaw sa tanan kay may Kristo na ang inyong kabuhi. So matotal, your personal relationship as Christian must be in accord with Christ's character and relationship. Bulubog at ini siya nga panaysayon or statement. Because whatever relationship you have, you are expected, no, nga mangin consistent sa karakter kag relationship ni Christ. Posible ne? Hapos himoon? Budlay, no? There are three things we need to know about the Christian ethics of personal relationships. Una, its power. Budlay himoon? Paano mangin posible. Otherwise, basi mahulog kita sa asceticism. Nga daw failure lang kita permi sa makigrelasyon at hindi na lang ta makigrelasyon. No? Ano ba gid? Ang purpose niya. Its power in the Lord, its purpose for the Lord, and last, its promise from the Lord. Isa-isa ho naton. Una gid, its power. Paano naton mahimo ang Kristohanon nga pagpakig-angot sa tanan niya nga tao? Earthly relationship. The whole of Christian life is lived in Christ. Correct? Sa aton niya nga mission and vision, ging highlight naton glorifying God in all aspect of life. Ari ang emphasis niya, in all aspect of life, dapat makita si Kristo sa aton nga kabuhi. And therefore, personal relationship must be dictated by the awareness that Christ is its power. Mahimo mo ang imo pagkaginikanan, ang imo pagkabana, pagkaasawa, ulipon, kag pagkaamo, suno sa Kristohano na nga itikit sa gahom gid lamang ni Kristo. And also remember nga every time gina-exercise ina naton, tulo ko naton nga ara si Kristo sa aton, kag ara man si Kristo sa ila. Amo ni ang pinaka foundation sa possibility
of exercising the Christian ethics on personal relationship. Apart from this, wala sang possibility. Kay may huyog kita gani, no? Nga mangin kabos firme. Mahulog kita sa tatlo to ka extreme mala, no? In order nga mangin balance kag sobra, no? Ang aton quality of relationship, si Kristo ang gahom. Any husband-wife relationship, the headship of Christ in the church must be seen. Sa mga kasal, from time to time, gina-emphasize ko niya nga ang pag-asawahay is a reflection of Christ's relationship to the church. Tama? Picture ang pag-asawahay sa relasyon ni Kristo sa iya nga simbahan. Kung sa diin siya ang ulo. Salindriya sa 18, wives, submit yourselves to your husband as is fitting in the Lord. Nagakasinanto sa tao nga ara na kay Kristo. Sa tao nga ginapakigangutan mo nga ara sa kay Kristo. Both, no? Ara ka mo kay Kristo. So dapat nagakasinanto tungod kay may example na kita ni Kristo, may ginggamhan na kita ni Kristo. Likewise, husband, love your wives and do not be harsh with them. Kung tulungan natin riya, may mutual obligation ang duha. Unlike sa extreme views to hagina, ang tanan nga benepisyo, ara lang niya sa superior. Kag sa tanan niya nga inferior, ila ang mga responsibilities. Diriya may mutual responsibilities. Wala man sang malain nga ang wife mag-submit sa husband because may responsibility man ang husband nga magpalangga sa iya nga asawa. Ano nga klase nga pagpalangga? The church is unconditionally loved by Christ. And therefore, paghambal diriya nga love your wives, in reflection dapat iniya sa pagpalangga ni Kristo sa asawa. Di ko ang bana nagpalangga sa asawa unconditionally. May asawa balaya nga hindi makapaidalo. Arab lang kapila mo na yan si paa, imo bana, kapila mo na kuga. Sa gihapon ginapalangga ka. Bisan ano nang imo hibi-hibi, ano nang imo pagbakho, pagkanta mo, maging sino mang gihapon imo yatimsong, maging sino ka man. So, hindi mabudlay ang pagpaidalom sa sinaklase sang quality of relationship. The church is unconditionally loved by Christ. Husbands should unconditionally love their wives. The church fully submit to Christ's headship. No, amo niya ang mga pagtulok sa siniya nga verse. So both are mutually responsible. Although in Christ, ang kinalain lang kay ang tawag na voluntary siya nga naghimo sa iya kaugalingon nga responsibly sa aton. With or without us, Kristo man sa gyapon, di ba? With or without us, Dios man sa gyapon. And yet ginbind niya ang iya kaugalingon sa isa ka relationship, covenant relationship. Kung sa diin ginobligar niya iya kaugalingon nga palanggaon niya ang iya katawhan maging sino ka man. O, di ba? May mutual responsibility. In any parent-child relationship, the fatherhood of God must be seen. Ang parenting gali is a picture, is a reflection of the fatherhood of God. Medyo kabug-ak every time nga although hindi man personal testimony every time na magwali kita, pero kung ikaw may malain nga childhood experience, kabugahan, no? Maghambal sa Abba Father. In fact, si Martin Luther, you remember Martin Luther? Isa siyang father of Reformation. Siya lang. Kabalo ka mo nga si Martin Luther, halusan kag nagatulo ang luha ya every time mag-mention sa Our Father,
Anong rason? Lain-lain sa gaya nga childhood experience. Di kung ikaw or anyone sa aton driyaya may malain nga childhood experience. Now in your Christian relationship, kung hindi mo ini naintindihan, posible nga mapasa mo sa imo man nga kabataan. Tama ba? Nga every time you relate sa sinfulness sang child, masiling ka, sobra padamo sa una. Dila? Pitik lang nagani mo. Ang amo niya, buhian lang kami kung may gamay pa nga nagapitik-pitik. Ha? Bilinan lang gamay nga kabuhi. Siling pasang mga katigulangan. Kaya kung ano pa ginanghambal nila, dila mo lang ang wala, labot. So kung pwede lang abrihan pag dila mo paghanuton, ako na ka sa lista. Kaya posible nga pasapasa ina mo ang imong kaakig sa imong childhood experience, napasa mo sa imo yaya nga kabataan. Now, kabudlay, maging ginikanan. Especially kung wala ka sang proper nga example. Christian home again dakuan. Ano yan silindriya? Its power is in Christ. And we always need to consider that we as child, no, we are relating not just to our parents but to Christ Himself. And likewise, parents, we are not just relating to our child but to Christ Himself. So kung mayamo sila kita nga ideya, ati hindi sa ka ulumol na gid, pero ikaw man gyapon ang pamusi-musi kag mag-reach out sa imong nga bata in times nga makasala sila. Direng pahayag ang fatherhood of God in every parent and child relationship. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. But likewise, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. So dire, God demonstrated His fatherly care in both discipline and encouragement. Sa mga childhood experience din lang nabawgit, nagapangibabaw. Okay. Sa inyong mga childhood experiences, diin masami ang nagkapangagbabaw. Encouragement kung discipline. Kuya-uyak pa ka mo pero laban-laban niya ya. Discipline actually. Kada sana abla bunal. Kada may na ganing kusi, no? Maubos karon oras ta kung i-share ko sa inyo ang akong experience. And I will always remember nga preaching is not about myself. It's not about our personal testimony. It's all about the Word of God. Sa ikat-ikat na lang kamong mangkot. Pero, amo ni, dapat balanse, no? May disiplina. Kaya kung pabayaan mo naman imo kabataan, ko na, magbugtaw ka abi, temprano pa. Ubos mo na himo na ang hilikoton. Tapos bata mo, pukawon mo pa. O kaon na ka mo. Tapos gigan ka pa, kaging pukaw mo. Ang bata mo. Pagkatapos kaon, anong kinahimo? Bayaan ang mga kinakaon. Te, pabayaan mo lang na. Ang balon mo, I am happy for you. Ha? Dugangan pa kung may mga maintenance ka, hindi magsingkikinay mo. I'm happy. And yet, although nga kabudlay sa pagpangabuhi, although kabudlay pabilin nga isa ka Kristohanon nga ginikanan, silindraya, we are empowered by Christ's presence in us. And we are delighted to exercise Christian ethics bisan pa man kabudlay sa ila dinon because nakita nato ng Kristo sa ila nga kabuhi. Encouragement.
God expected all believers to fear and to obey and fear Him. Sa Ephesians, mayaraman, no? Children, obey your parents. No? Ang sukpodreya, fathers, do not exasperate your child. Do not embitter your child. Pero ang Pilipinas, especially ang Pilipinas, subong kay may human rights, kag child law. No? Verbal abuse. So, maluoy ka nga mga layina, wala ginakonsulta sa Biblia. Hindi ka nakadisiplina. And yet, kung may kaso, nagasumpa ka. To tell only the truth. Di ka nagasumpa? Sa di ka actually nagasumpa? Ang originally yung pag-execute sang law, nagaano ng imong kamotya sa Bible. And yet, ang imo yung alay, inconsistent sa Biblia. Hanuton ang ginikanan, nagapanghanot sang bata. Which is paliskat niya sa Bible. Sa Bible niya kinadisiplina ang bata. Pero sa Andrea, hindi lang dapat disiplina, dapat encouragement man. Disiplina in the sense nga, hindi natin gusto nga maglisa sila sa godly nga pamatasan. Okay? Kaya karon kung puro na lang encouragement, bisan sa lagi na encourage naton, ti ano nga klase sa kabuhi ang mapasa nila or igakabuhi diri sa kalibutan. Kag isa sila sa ginatawag nga light of the world. Niya ay amo nang suga. Kundi misrepresentation of Christ. God expected all believers to obey and fear Him. Likewise, the child are expected to obey their parents and fear Him. Amo ni kuno iya ang sugo with a promise that you may live long in this earth. Diba? So both are mutually responsible. Responsible ang nanay, tatay, responsible man niya ang bata. Mahimo imitanan naton because of Christ's power in us and in view that Christ is present in our relationships. Parent to child, child to parent. Ginatulong naton ang Kristo nga ara sa ila. Sa bagay nga in kaso magka-problema, makapadayon kita sa pag-relate sa ila because of Christ in them and Christ in us. Ano pa gid? Master-servant relationship. Christ must be seen as the only master. Ini Bible lang ang maghambal sa aton. Sa secular world ya, ang master. Ang sulugoon. Pero sa Bible ya, sulugoon ka man kag master, niya may isa lang kamo ka master. The way you treat sang imo nga sulugoon, dapat it is always in view na si Kristo ara sa iya. Palangga siya ni Kristo. Kag ikaw man, si Kristo ara sa imo. So paano kada maka treat harshly sa ina? Kung we have this mindset. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only with their eye is on you and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Pastor Dean Dag Master. Sa iba niyang verse, cross reference naton, ara man ging ngalanan ang masters. Pero in this case, wala ging ngalanan ang master. And yet in verse 23, whatever you do, butsili kung dala na yung master. Okay? Work at it with all your heart as working for the Lord. Di, butang ta, master ikaw. Kung ara sa imo yung mindset that you are working this for the Lord, tapos mangin-harsh ikaw sa imo yung pagpakigangot sa imong sulugoon, misrepresentation of Christ. Amo na nga namigit. Pasalamat ka mo sa may mga Christian nga amo dire. Pasalamat ka mo. Especially ako naga-reflect sila sang tuod nga Kristohano niya nga paginugani kag pagpakigangot. Pero bisan pa man ang inyong amo hindi Christian, sa gihapon sila diriya, padayon ka mo magpaidalon sa ilaya nga authority, himuan nyo sa gihapon ang maayo. Why?
as you are working for the Lord. Tulokon nyo si Kristo sa inaya nga kabuhi. Kaya kung sumala sila, ti may disiplina man na sinahalin sa our only master. Amo ka man, sulugoon ka diri sa kalibutan, we only have, both of us have the same and one master. So slaves are instructed to obey earthly masters in everything. And then, likewise, masters are also expected to treat servants. Ari daw kanami, no? Kung ikaw yan sa lugoon. Masters are expected to treat servants like Christ. Tuod, no? Kung Christian nga amo ka na bala, kalain-it sang diferensyahanay. Eh kung hindi ka Christian, klimon mo tanan ng imo yung earthly nga rights mo. Nga bilang amo, sisantihon ta ka, buhinan ko sweldo mo, eh ti nagligoy-ligoy ka, may problema ka. Pero lain niya ang Christian niya nga amo eh. We treat the slaves like Christ. Kamudlay. Pero again, eh kung isa lamangan ka man sa imo sulugoon mo, kung waay na daang pagtulog, sang imo yung amo, posible magligoy. Okay? Pero sa tiyak nga mabudlay, ang amo may Kristo nga nag-empower sa iya. Kaya ginatulog niya pero ang servant, si Kristo sa ila nga kabuhi. Both are mutually responsible. So hindi natin paggamito niya ang pagka-Christian kag mahulog kita sa isa ka extreme views on personal relationship. Ang false teachers views to bala nga we have absolute equality. Yan, lalakay malanta. May isa ka ni ka-religion niya ang ilataw ganay tanan, including ilang pastor brothers and sisters. Extreme view inaya sang equality. In a sense, we are equal, but not in all sense. Eh karon kay si Christ, ikambal man sa Hebrews nga brothers, ti ano tawag ta kay Christ? In a sense, brother naman siya. Pero do wala ina siya katama ging emphasize kay basi maanad man tabla, bro. Gaya ta bi. Bro, ayaw ha ta bi. No? Although nga may teleserye nga daw na sino to si bro? Oo, si bro. Na-record ko. Diba? Ina siya ang kapahayagan nila sa extreme views on equality under the false teacher sa Church ng Colossae. Walayo patagalin. Next is the purpose. Its purpose is for the Lord. We need to remember always that it is for the Lord. When you could no longer find any reason to do good for others, still do it for the sake of Christ. May arangin man na mo mag-abot sa punto naton wala yung sige mo na himo sa maayo, asawa to bana, bana to asawa, parent to child, child to parent, master to slaves, and likewise, no? Daw mahubsan ka na bala sa pasensya, himo mo ng tanan, sutil gid, no? Ga pangimadlos gid, ga pangibabaw gid ang iya nga tawhanon nga kinaugali. Tisiling ta rin naton, pag-abot sa purpose, even when you could no longer find any reason to do good for others, still do it for the sake of Christ. Kung ang imo panulong amo ni pirme, matak-an ka sa paghimo sa maayo kay Kristo, matak-an ka, base si Kristo pa. Matak-an hulat sa aton. Okay? Hindi ka gid magkataka. Tungod si Kristo, ano si Kristo? Christ deserves obedience in everything. Christ deserves obedience. Kung failure permis ang aton ka-relationship, ang aton tulokon, ma-discourage kita. But, kung tulokon naton niya sa Kristo sa ila, Christ deserves obedience in everything. Ari pagid. Christ is always in everything.
Bisan gali wala magtulog ang amo naton, ti ang Ginoo gatulog man sa aton obra. Ti kung ginaobra mo pirmi for the Lord with or without the presence ang aton nga amo, ginahimo nato ng maayo. Same sa bana kag asawa, no? Hindi mangintanan nga oras ang mata sang asawa ara sa bana, ang mata sang bana ara sa asawa. Di may mga chat box pa na. Okay? Pero kung ginahimo ina naton for the Lord, ati wala sa absoluto Christ I is always in everything. Kabalo ka mo yan na may bago ko na sa mga feature ang Messenger. Sa una halin sa isa mo ka device, pag abot to sa piyak, makita mo man na. Subong yung encrypted. Encrypted means sa sinalaga device ka mo makita na Pag abot to sa piyak, unless i-send mo, hindi mo na makita. Tiyari, naghapos pagin ang paghimo sa katuntuhan. Okay? Wala na niya sa another device na pwede mo yaya mabisto. And yet sa niya, Christ I is always in everything. Correct? May password. Sakto na may password. But Christ I is on everything. If you are doing it for the Lord, hindi kagid madulaan sang gana maghimo sa maayo. Last, Christ deserves our best. Na dako tabi kag na influence sa kultura naton sa Pinoy na blang okay na. Pwede na Di ba mahilig kita sa amo na? Pwede na. Sa Cavite, kung kisa mag-meeting kami, may nakita ko na, daw nadumduman ko subong daw, may example ko naman na, hindi masyadong masarap, pero pwede na. May amo na ka restaurant, amo na yayahang slogan. Grabe no, hindi masyadong masarap, pero pwede na. Tidiriya, sa Kristohanon nga yung relationship, ang imo yayang ka-relation always deserves the best. Because Christ always deserves the best. Kung gintulok mo ang Kristo nga ara sa iya, kag ang Kristo nga ara sa imo, di maghalin ang failure. Wala. Failure comes kung ginatulok nato ng weakness. Ginatulok nato ng weakness in both sides. Sa ila, kag sa imo. Pero the moment kasi Kristo ang imo tulokon, hindi ka gidya hubsan sa paghimo sa maayo. Last, ang promise. The promise ang ato niyang paghimo sa Kristohanon nga etiquette in all personal relationship comes from the Lord. The only healthy motivation for observing Christian ethics in all personal relationship is the promise of Christ. He will never disappoint you. I don't know exactly kung how many times have you been disappointed sa imo mga ka-relationship. Ang iban gani, wala pa ka-relationship na disappoint na. Okay? How many times? I think may araman sang kanta, how many times have I, ano na siya? How many times? You pick me up? Oo. Daw mo sinang kanta. Ano na yung title? Gipahayag na iya nga, how many times na disappoint nato ang Ginoo. Andiyat ang Ginoo padayon na nagatibong sa aton. Tidiri ko magtulong lang kita sa aton iya nga earthly relationships, hindi ka gidya makapadayon. Ginghimo mo na ang tanan, tapos ay ginghimo siya ginghimo yaman ang tanan na pangilkil sa imo. Nga pagpakalain sa imo. Gato bangay ka mo karon mayuhay, to pag-abot naman sa likod lain naman. To kisa asiling ka worthy ba lang na magpadayon ako sa paghimo sa sininga kayuhan? Ang sabat sa Christian ethics, yes. Because ang reward comes from the Lord, not from our earthly relationships. Ma-disappoint ka gid kung dira kaya mag-expect sa matahong nga balo sa imo.
may kalabanan, ga-expect kita ya, gahimo ka maayo man ang himon sa imo. Pero hindi na ya tuod in all aspects and all times. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. All Christian ethics will be rewarded by the Lord. Hindi tanan nga maayo mo hinimuan diri sa kalibutan, including sa church settings, ma-appreciate sa iban. Okay? Kaya bisan ano na kayo, kung kontraya ka, kung malait ka sa panulok niya, kung hindi si Kristo ang ginatulong niya sa imo, failure ka perme. Kag wala ka gid sa appreciation, wala ka reward sa iya. Pero aring taho mo, all Christian ethics, hindi man makita diri sa kalibutan, hindi ka matalupangdan sa imo asawa, bana, nanay, tatay, bata, amo, o kung sulugon, hindi nila makita ang imo kaayo. All Christian ethics will be rewarded by the Lord. At last, all Christian ethics will be judged by the Lord. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs. There is no favoritism. Iniblayang word rin, there is no favoritism. Still in line ini sa mga false teaching dito. Nga siling nilaya kung ara ka sa posisyon, ang imo sala medyo matabon-tabunan sa imo yang maayong buhat, sa imo mga services. Siling nilaya, there is no favoritism. Bisan pa man founder ka sa simbahan, earthly nga simbahan, earthly founder sa simbahan, amen? Ha? Sa time na yung failure ka sa pag-exercise sa Christian ethics, still included kaya sa judgment sa Ginoo. Bisan ultimo ka lang da, sumilimba, halos gani wala sa nakakilala sa imo, pero padayon mo gina-exercise ang proper Christian ethics, no? Proper na. Christian pa, ethics pa. Okay? Ang Ginoo permi ang nagatalupangod sa imo. So I hope nga sa sining tiyon, ma-remind kita permi that our personal relationship sa panantanan gid ma-reflect ang Kristo, no? Ang karakter ni Kristo kag relationship. Magapangamuyo kita. Lord, salamat gid sa sining aga. Salamat sa imo pagpakamaayo sa among pagtuon. Kag ikaw padayon magabindisyon sa amon sa malawig nga retention. Kag bisa pa man ikasarang sa paghimo sa mga principle nga amon natun-an sa sining nga tiyon. Bendisyon ni kami kagamita among kabuhi nga ma-share namon sa iba ang among natun-an sa sining nga aga. Salamat gid sa ngalan ni Jesus. Amen.